mga kababayan, ma'am, sir. This is Jam, the Filipino channel ang inyong pong lingkod. So today is April 28, 2026. At tayo ngayon ay papunta yan sa may Kakaskartimar Commercial. Naku, traffic dyan. Arcade and Suite sa may Liberesa po yan. Barangay 29 Pasay. At dadalhin po natin sa may sailing bed or sailing complex sa may domestic road po yan. Barangay 191 Pasay. Magbabalik po tayo mamaya konti. Pag nakuha na po natin sila, disclaimer lamang po ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya naman sakasakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government of private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Magbabalik po tayo mamaya konti po pag nakuha na po natin sila. Pwede yun sa balkonahe lang. May hangin naman doon. Electric pa, pwede na yan. I want cold. Pratinela. Pratinela. Pag pa na yan, sumagot na yung mga taga-Petron Quezon Avenue, si Delia. Oh. O sabi ni Delia, yes sir, Alvin, tuloy po yung DOT subsidy. 85, ang diesel nila doon, 85cc. Hindi ko maalala. Magkano yung nakalagay doon sa kay Trace? Parang 85 din, ano? Oo. O yun, 85, 60 daw ang diesel nila. Oo. May isa pa rollback ng mga 20. O pag minus 20 yun, babalik ng 65. O pwede na, 65. O pero dapat 160 lang. Pwede naman lang po. Oo. Jerry Agapito, matagal na nang pinapatupad. Ibig sabihin, matagal nang nilalakawan kami ordinaryo consumers. Sino ito pa, Jerry? Ito yung ano? Yung sa kuryente, yung sa kuryente. Kuryente. Hindi kasi, for so long a time, wala naman po nagre-reklamo. Tapos totoo po sabi Ay, pagkain ng bayan. matagal na po yan nandyan. Oo. Nung una, hindi ba naglagay? Ay, wala namang umaalma. Correct. Naging dalawa. Dati isa lang. Yung fit-on, tapos nadagdagan na dyan. Wala na nagre-reklamo eh. Hanggang sa dumami ng dumami yung mga additional charges yan. O Lifeline 1, Jia All 2, Fit All 3, Universal Charge 4, Senior Citizen 5, Government Taxes 6. Ating na yung nadagdag doon. Patong ng patong. Wala naman nagre-reklamo. Eh ngayon biglang sumipa ang sila sa kuryente. Lagi na notice na, teka muna. Ba't ang dami ninyong nilalagay dyan sa bill na wala na Medyo ano lang, hindi ko lang alam kung saan kayo kumukuha ng kapal ng pagmumukha. Dahil sinasabi nyo, kaya dyan ay proyekto ng gobyerno. Oo, tama, proyekto ng gobyerno para tulungan yung mga sektor na yan. Pero kami pong nasa middle class, ang nagbabayad at hindi nakakatanggap ng ayuda. Lalo naman kami. Yan ang sentimiento, eksakto ang sentimiento. Wala na ng ayuda, kami pa yung sasalo sa mga mahihirap. Oo, Ay, magkano yun? wala akong away doon sa mga nakakatanggap ng tulong na ganyan. Pero sana naman ay bigyan din tayo ng pansin. Sana man lang, Pansit na ulit? Hindi na ulit? kagabi may pansin kami, birthday ni Ricky. Pansin, oo, di ba? Kahit konting pagtingin. Tapos ngayon, napakahirap po na tanggalin. Yung nabuhuli na sa personalidad natin, araw-araw natin, o sa buwan natin gastusin, wala na, nabuhol na, ang hirap i-unwind. Correct. Kailangan mo ulit ng panibagong batas. Eh, paano yun? Kasi sa akin, hindi naman sa sinisisi ko tayo. Ayoko yung gano'n na, kasi ginawa ninyo ko. Wala lang siya nagsunod dito. Hindi natin napansin. Pero, pag tumagdag sila, wala na tayong pakibayad kasi mabilis pa sa alas 4 na tayo ay puputulan. Kasi nandiyan na si Judith. Magagalit si Judith. Kaya hindi ko sabihin ng simple. Kaya ang dalawa lang yung pinapansin mo, ate,
hawak nila ng mga sandaling Na nahuli na. na bahala na si Presidente Mag-announce. mag-announce ng mga detalye. In-announce nga ni Presidente, no? May Webes in April 16. Kasi ang unang-unang gagawin talaga dyan, Pilipino, biktima man yan o nagkaroon ng kaso, Embassy. embassy talagang unang pupunta dyan eh. Anong ginagawa Dahil ng Pilipino embahada? yan eh. Anong ginagawa ng embahada natin? Wala kahit paano, walang masabi. Walang masabi. Kahit anino ni Saltigo, hindi nila nakita. Eh, sayang lang binabayad natin sa embassy natin doon, pati yung ambassador natin. Yan, nakakalungkot dito. Kaya si Presidente ay, nahuli na raw, tapos hindi pa. Mga kapuso, nagbigay ng impormasyon kay Presidente. Eh, nasipak na ba, pare? Kasi, Pero naman nagbitiw. oo, sino kaya yun? Sino kaya? Pinahiya niya naman Si ang Presidente, mga kapuso, Pinahiya ano ba niya naman kayo? Oo. Kala ko ba ayaw niya ng fake news? Napaka-importanting madala dito sa Pilipinas yan na makompleto ang kwento. Ay, sinabi mo pa. Kasi may pumalag na kaagad eh. Nung sabi, nahuli si ano. Teka! Oo, Tapos hindi pinalabas yung isa. I will not go alone. I will not be escape alone. Ano ba yan? Baka sa parting yun, nagbago ang itsura ng lahat. Kaya nga, yan na nga. O parang unang umuwi dito. Biktima rin yata ng fake news yun Oo. eh. Kaya nagkaroon ng ganong klase na statement. Hindi hinihintay na magkaharap-harap yung mga yan eh. Na magkalabasan na talaga ang ng naglabas pagkakaroon. ng budget. Kung dito, kung magkakaharap-harap sila dito, yung mga yan, si Romualdez, si Inco, yung mga nag-aakusa, yung mga Marines, yung mga nag-deliver ng ano, At makikita natin ang buong larawan. Larawan. Ng pagkanakaw po sa bayan, mga kapuso. May gustong ayaw mabuo ang larawan. Eh, hindi naman daw sinabi ni Presidente na aresto. Sinabi lang daw yun. Marami daw ibig sabihin yun. Ano ba ba ibig sabihin sa'yo na nahuli na? Huli na nga kayo. Huli na kayo. Ano ba ba? Kaya naman, ginagaslight yung mga Nahuli na nga. Ngayon, ano? Ha? Wala na. Wala na. Natutulog na raw. May fake news yan. Kinaroroonan ngayon. Yan po sa Schengen area. Mga kapuso. Hindi pala sabi mo, Nalungkot siya. bansa yan. Nalungkot siya. Ang mga hanapin ko dyan. Eh, may mga boundaries na raw sila pinupuntahan ngayon. Yan na naman kayo. Pagkatapos mapapayan Wag yun na po kami basahin, ha? Balikan na lang natin yung ating mga headlines ba kung nababasabi natin dito para ano. Dating Congressman Rizal Dico, wala na ho sa Czech Republic, ngunit nananatili pa rin sa Schengen area na binubuo po ng 29 na bansa sa Europe ayon kay Justice Secretary Frederick Vida. Sabi ng bayan ang labas ng precautionary hold departure order laban kina dating Senate President Francis Cordero at negosyanteng si Maynard Wu sa gitna ng investigasyon sa Manuwalyang Flood Control Project. Presidente Vice President Sara Duterte na si Attorney Manasseh Carpio nagkain na reklamo laban-laban sa ilang kongresista at opisyal ng gobyerno dahil sa mali paglalabas ng kanilang back record sa impeachment proceedings. House Committee on Justice Chairperson Jervil Luistro nanindigang wala silang nilabag na batas. Reklamong tax evasion isinampa ng Bureau of Internal Revenue laban kina dating presidential spokesman Harry Roque, kanyang asawa at kanilang abogado dahil sa hindi ba pagbabayad ng buwis ng mahigit sa 3 milyong pisong halaga ng buwis. Malaki ang bawas presyo sa diesel at kerosene, hindi pinatupad ang mga kumpanya ng langis, ngunit presyo naman ng gasolina, bagyang tumaas. Resulta ng head-to-head pre-election voter preference survey nila Vice President Sara Duterte at Naga City Mayor Leni Robredo inilabas ng Okta Research. Ang taas ng tubig sa Angat Dam na pinagkukunan po ng supply ng tubig sa Metro Manila at Bulacan, patuloy ang pagbaba. Mga ilog, sapa at taniman sa ilang lugar sa bansa, apektado naman ng tagtuyot. Ayon sa Mag-asa, Petisyon para sa dagdag sahod ng mga manggagawa sa Metro Manila, Central Luzon at Calabarzon, inihain ang ilang grupo ng manggagawa. dalawang sangguniang kabataan chairperson ng lungsod na Makati, sinuspindi ng DILG dahil sa manoy miskanta. Isa sa kanila humingi umano ng kickback sa isang proyekto ng barangay. Meron lang tayo mga shoutout dito. Congratulations and best wishes to your wedding, si Ken Araujo at si Kakay o Kaykay Patwa. Ang pagbati ay galing naman sa inyong ninang na si Auntie Ondit. Yun o. Tapos happy birthday, 64th birthday, kay Nanay Susan Cebulino Diaz from Coach Darwin ng STCQC Gymnastics Club. Secretary Vita and company, welcome home. At least nakapag
Czech Republic. At sumayo po ang kabuuan ng mas pinalawak at mas pinalakas super balita sa umaga nationwide. Ako po ang inyong kapuso, Melo Del Prado. Ako naman po ang inyong kapuso, Joel Reyes Abad. Magandang umaga Luzon, magandang umaga Visayas, magandang umaga Mindanao. Tandaan mga kapuso, dito po sa Super Radio DZWB, walang kinikilingan. Walang pinoprotektahan. Doon at ngayon, serbisyong totoo. Super balita sa umaga, nationwide. Mula sa pinakapinagkakatiwalaang network sa buong Pilipinas, ang GMA. Mabuhay ang Pilipinas! Kalahating minuto bago sumapit ang alas 8, standby, saksi sa Double B. Susunod na. DZWB, Balitang Totoo! Tapat sa balita, yan ang aming panata. DZWB, Super Radio 594, lagi naka-alerto, serbisyo totoo. DZWB, pagbabalita, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyo totoo lamang. Super Radio, DZWB, hindi pa huli, hindi pa tigilan. Super Radio, DZWB, prime time. Alas 6 hanggang alas 7 ng umaga. Walang bumpay na pagbabalita at pag-himay sa issue. Melo Del Prado sa Super Radio, DZWB. Alas 7 hanggang alas 8 ng umaga. Ransya na naman sa pagbabalita ang kampalang Joel Reyes Abel at Melo Del Prado sa Super Balita sa Umaga. Nationwide. Alas 8 hanggang alas 9 ng umaga. Para limang pagtalakay sa may init na balita. Hatid ni Rowena Salvacion at Joel Reyes Abel sa saksi sa Double B. At alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. Hindi maaawat ang kampalang Arnold Valley at Connie Season sa pagtalakay sa mga isyu ng bayan sa one-on-one, walang personalan. Super Radio, DZWB, prime time. Pagbabalita, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyo totoo lamang. Super Radio, DZWB, prime time. Tapat sa balita, yan ang aming panata. Super Radio 594, lagi naka-alerto, serbisyo totoo. Kapuso nyo sa radyo. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, serbisyo totoo lamang. Walang DZWB, Balitang Tama, Balitang Totoo. Good morning! Ito ang saksi sa Double B. Saksi sa Double B. Wala, uuwi ka luhaan. Kala ko pa naman. Uuwi luhaan. Yun na yun. Mervita, ang company, dahil ang kontrabita, ay hindi nila may Sabi ko, babalik. oo. Ang wala nakakaalam ko nasan sa'yo ng pinakamasama doon. Wala ngayon si Dami ko. Nag-compete ka sa Secretary Frederick B. na mga kapuso. Nag-confirma, nagpunta pa sa Luzon Republic at nag-confirm naman na wala po doon si Dami ko. Dating Congressman Dami ko. Nasa Gen area pa rin si Dami ko. Pero ang masama yan, 28 iba pang bansa ang sakot ng area na yan. So nasaan doon si Dami ko kung wala siya sa Luzon Republic. Nagtataka na ako, Joel, katulad ko kanina ni Kakang Medo. Mahigpit kasi daw ang panuntunan ng Czech Republic, lalo na sinusunod nila yung data privacy, at hinaharap daw yung police cooperation agreement ng Pilipinas. Pero wala namang Pilipinas sa Czech Republic. Tinatrabaho pa lang daw ito ngayon.
naman data privacy, bakit nakuha ang maraming impormasyon ng masa Matisante ko sa border dahil walang kaukulang dokumento at nalaman na under custody itong si Ong ng ZEC authorities. Tinayak pa na mahigpit ang ating koordinasyon doon sa ZEC authorities. Tapos malalaman natin ngayon, wala palang dalang bala at hawak na bala ang high-level delegation na pinapunta ng Pilipinas doon sa Czech Republic. Ano Pilipino ipangalan natin doon? So, katulad ng Puerto Quintero. Tinatanong ko nga kanina, di ba dapat first line of defense? Oh, Ang IPADA, yan. dapat bago pumunta yung high level, Oo. meron na silang May alam ka na. meron ng paunang impormasyon Kaya kung nga. ano ang dapat na nataasahan. Oo. Ito pa, nung dumating sa Secretary Vida, wala agad nakaset na meeting sa kanyang counterpart. Tandaan po natin, yes, April 16 nang inanunsyo ni Pangulong Bongbong Marcos yung umalis pag-aresto kay Saldico. April 23 nang umalis ang high-level delegation natin sa Pilipinas papunta ng Czech Republic. Yung haba ng panahon na yon, more or less isang linggo yata yung di ba, Joel? Na hindi na ihanda yung meeting ng kanyang counterpart. Kasi pagdating niya doon, Friday, nalipasan pa ng weekend. Di walang humarap o nakaharap si Vida at ang kanyang kasama sa delegasyon na counterpart sa doon sa Czech Republic. Monday pa nangyari, kahapon nangyari yung meeting. Only to tell us, walang saldi ko doon sa kanilang republika. Kailangan pa ba ng high-level delegation para alamin natin kung nag-saldi ko o wala na? Sana hindi na kayo nagkastos yung nagpapasnahin, secretary, di ba? Anong silbi na ginagawa ng bansa natin doon? Dapat sa agapan nito, kung ginawa lang ang trabaho ng epektibo at ng maaga, ginamit ang diplomasya. Pangulo, mabigat po ang disappointment na ito sa inyo. Personalidad, kayo pang nag-anunsyo na aresto si Saldi ko. At ang mga teams nahuli, nahuli. Nahuli, di ba? O under Pareho sabi ni Auntie Claire. Talaga ba? Ano ba? Terminology, ano ba to? Semantics sa problema natin? Ay, alam mo, pinakaayaw ko yung ginagawa namin. Yun. Sa totoo lang, yung alam mo marami mga Pilipino na kulang po sa matinong pagbabasya. Pero huwag naman tayo masyado mag-ibig ng ating karunungan. Hindi ka nga sa English, don't insult our huwag mo kami i-gaslight. Kasi parang tayo masinisisi ngayon. Mali yung tindig nyo eh. Abay talaga naman. Nahuli na eh. Hindi naman yun ang ibig sabihin na aresto na o na nasa kustodiyan ng check. Ang sinasabi ng presidente doon, marami siyang sinabi na ibig sabihin na nahuli na. Nasita, na-stop. Yun ang sabi niya, na-stop. Tapos, hindi naman sinasabi ng arrestar. Kaya ito pa pagkakaintindi mo siya nahuli. Okay, being arrested. Kaya nga. Under custody ng mga otoridad, hindi nakakagalaw-galaw at hindi nakakawala. Ang tanong, bakit kinailangan na magpunta pang high-level delegation only to find out na wala pala na doon si Saldi ko sa otoridad ng mga Czech Republic? Kailangan pa natin gumastos na napakalaki para lang po malaman yun. Eh, ang dali-dali na yung dapat gawin yun, hindi ba? Dahil gobyerno po kayo eh. Unless, sinadya siya makalabas sa lampas para hindi naman. Alam mo, Mike, tanong mo dyan, hindi naman yung presidente ng Oriente Politik. Meron pang Kung hindi na talaga na-arresto, kung accosted lang, ay di tama na accosted. Nakit na siya sa border. Wala kang kaukulang dokumento, pero yung panumulain tayo. So all the while, hawak siya ng mga otoridad doon. Nakaka-dismaya po. Kasi sa totoo lang, I'm sure para yan mismo ni Presidente. Ano ba naman nanggaling po sa isang mga pagkakanuwalaan? Diba? Kundi yung intention po eh, kung di man po sirahin si Presidente, o kaya eh gusto mo kumita. Kaya alam ko magalit sila sa Pilipinas. Diba? May kampanya nga sila dapat. Diba? Oo, parang sila pa ang purveyor ng fake news. Hindi ka hinala natin last week. Kung hindi mo ako mapapakita ng litrato o kaya picture, diba sabi natin ba, hindi ko ka maniniwala mo na na-arresto talaga si Saldi. Kung may pinatulog Magtataka ka rin doon eh. Dahil ang haba ng panahon, wala pang litrato o namang patunay na nahuli si Saldi ko. kaya nga eh, sa totoo lang, ang dami na kuryente sa fake news nito. Pati yung isa po doon, naglabas ng statement Sino na? na hindi siya babaeng na gawing panakit butas siya dahil alam niya hawak na ng gobyerno si kakanta na eh. Hindi pa pala. Walang question. Muntik na eh. Muntik na. Ano man lang yun nangyari, Joel? Huwag tayo i-gaslight, no? Sa susunod, nasabihin niyo sa amin na meron tayong malaking isdang ipapakulong. Hindi na kami paniniwala sa inyo. Sa totoo lang. Meron na ito na precautionary Hindi, pang-siguro. hanggat hindi siya
kami nakukulong. Dalawa Hindi yan. nakukulong, Dalawa. mga kapuso. Walang napapakulong na malaking isda. Hindi ko kami maniniwala. Kami makukulong sa pagnanakaw na ito. Ginagaslay na tayo. Tayo may kasalanan. Hindi kayo Sandali lang. marunong Ay, sandali lang. Hindi po kami tanga. Diba? So naman, kasi pinipilit mo natin tawagan si Yusek Gabriel Castro. Hindi man si Secretary John Peccimulla dahil inapos si Presidente February 16. Na na-arresto. Kinabukasan nito. Pero nagtrato. Ano ba ang sigurado mo? Ano? Nahuli. Pero si Presidente na mag-aaral sa'yo. At magsasabi ng iba pang mga gawa. Diba? So, Pero parang confirmation, hawak ng mga otoridad. Awak na mga otoridad, sinasabi mo. Kung totoo halimbawa na under custody ko, sana man lang malaman natin ang paliwanag. What transpired? Ano po yung nangyari mula nung araw na mahawakan ka ng mga otoridad doon sa Czech Republic hanggang sa araw na sabihin sa atin ni Secretary Pida na wala na doon si Saudi ko. Paano siya nakadaya? Ano ang dahilan? Bakit siya pinalaya? Yun lang. Para po matiwala kami na at least for once, nahawakan siya ng otoridad ng Czech Republic. Dapat meron masipak dito. Oo. Hindi man, meron po mag-video. Sino nag-video kay Dapat may Presidente? palitan kayo na opisyal na mahal na Pangulo. Sa susunod, di na ako kami maniniwala siya. Mga kapuso, sa ibang balita naman, Oo. kahapon, nag-file na ng kaso ang panig po ng second gentleman, si Attorney Manasseh Carpio sa Quezon City Regional Trial Court. Baka magkaroon sila sino second gentleman, but second Si and second Attorney gentleman. Manasseh Carpio, asawa po ng Vice President, kaya po no? tinatawag ng second. Sa Quezon City Prosecutor's Yes. Office at isa po sa mga sinapa ng kaso si Congressman Jel Jokno. Nakapile party list na nasa linya po natin ngayon. Congressman Jokno, magandang umaga. Si Joel Sueng po ito. Morning, sir. Good morning, Joel. Good morning, Wayne, at lahat ng nanonood at nakikinig. Opo, Congressman Jel, ang hugot po ninyo, bakit kayo, si Congressman De Lima, si President Daniel. Chairman Jerry Luis, Jerry no? Luis, no? Isang buong komite ang nagdesisyon na ilabas po ito. Ito. Yun ang hugot Yes, po sir. ninyo, Congressman Jel. Ay, yun ang isang malaking tanong. Kasi, siyempre, hindi naman kami mismo ang komite. Pero po, Members lang ipasok. kami ng komite. I can get off. Pero, Yeah, ang tanong you can. ko eh, Yes, I think you don't know how to speak. Okay, no problem. Ako, tapos sabi ko, Just here, ma'am. ano Huh? kaya kung let's say, Sorry. nung humarap I na- think you are Filipino. Pero I speak a lot of Tagalog. Sorry. That's okay. Thank you so much. Okay, take care, ma'am. Kaya kami. You, Kaya, ma'am. ano na yun, sana lang humarap na lang sila doon. Hindi ko pa hindi ko pala siya tinignan ng mukhaan. Mani Vice President, Eh, Tagalog na ako ng Tagalog eh. Kala ko, kasi may mga Pilipino, pagka tinatanong mo, yes, may mga Pilipino ganun talaga eh. Hindi ko siya tinignan, iba talaga palang mukha niya, foreigner talaga, negra. Pero maganda ha, magandang negro. Oo, ang ganda ng face. Ano po ba? Ang ganda ng body. Ano po ba ang... Hindi siya yung negrang negra. Ang inagtag, ang Basta yung ganito ano, ng mga dokumento at detalye na otherwise ganda niya. ay dapat privado. Galing mismo sa ating institusyon yan. Kasi buhat ng pagkasakay ko sa kanya, hindi ko na tinignan yung mukha. Pagka pag sa, ano ko doon, pagsakay niya, kita ko, tingnan ko lang yung forma ng body, damit, kasi sumakay naman na agad. Hindi ko na naano yung mukha. Sapat rin yung mga nilalaman ng mga allegation. At Yun. isang very major Ngayon ko lang napagtanto, yung pagbaba na talagang ganun nga daw. Ayan. Well, nabanggit So, din yung, gagawa na po natin ng ibang video itong ating susunod na mission. Paano po?